Gandang gabi po mga kapatid. Kumusta na po ang lahat? Ngayon po ay panibagong taon na naman at hayaan niyo po na batiin ko kayo ng maligayang bagong taon. Bagamat ngayon ay pang-tatlong biyernes na po sa buwan po ng Enero. At salamat sa Panginoon dahil sa dami na nangyayari sa ating paligid, patuloy po tayong nakatayo at patuloy po tayong lumalaban. Amen. Patuloy po tayo. Nandito pa rin po tayo, nananatili pa rin ng bawat isa. Magabat marami pong namamatay, marami pong nagkakasakit, pero salamat sa Panginoon na binibigyan pa rin tayo ng panibagong lakas, panibagong pagkakataon. Amen. Para maging maayos po natin ang mga dapat ayusin. Kumpunihin ang dapat kumpunihin at iayos ang dapat iayos. Amen. Kumusta na po kayo kapatid? Muli, sa oras na ito, tayo po ay sama-samang mag-aral sa salita ng Diyos. At ngayon nga po, pangatlong biyernes na po natin pinag-aaralan ang realigning our life with God's will. At alam ko po na tayo po ay marami nang natutunan sa mga naunang pag-aaral na ibinahagi po sa atin ng mga lingkod ng Panginoon. Amen. Alam ko po na ang bawat isa na-check na ang kanyang sarili. Mayroon bang dapat kumpunihin sa aking sarili? Meron bang dapat na iayos sa aking sarili, sa aking paglilingkod sa Panginoon? Amen po. Ang ating key verse po ay matatagpuan po natin sa Joshua chapter 24 verses 13 to 24. Ngayong gabing po ito, pag-usapan naman po natin ang tungkol po sa sanhi at bunga ng spiritual misalignment. Kaya kailangan po nating mag-realign kasi meron pong spiritual misalignment. At ano po ba yung causes and consequences ng bagay na ito? Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin kapatid, samahan niyo po ako. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya. At salamat din, Panginoon, sa kapatid kong ito na ngayon ay kasama kong nananalangin sa inyo. Saan man po siya naroroon, Panginoon, abutin niyo po, O Diyos, ang kapatid kong ito. Hallelujah. Ano man ang kanyang sitwasyon, ano man po ang kanyang kalagayan, ano man po ang kabigatan sa kanyang puso, Panginoon, Lord, kayo po, O Diyos, ang patuloy na umabot sa lahat ng pangangailangan ng kapatid kong ito, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, sa oras na ito, pagpalain niyo po ang iyong mensahe, kayo po ang mataas at maparangalan, Panginoon. Salamat po, Ama. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon. At sa mga darating pa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan. Kahit po si Pablo, nakaranas din po siya ng misalignment. Nakakaranas din siya ng misalignment sa kanyang buhay. Ang sabi nga po niya sa mga taga-Roma chapter 7 verses 14 to 15. Alam nating ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ano po ba yung gusto na yun ni Pablo na gusto niyang gawin? Ang laging gusto niyang gawin ay ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang gusto niyang gawin ay ang sundin ang salita ng Diyos. Ngunit dahil sabi nga niya, dahil siya ay makalaman at alipin ng kasalanan, ang ginagawa niya yung mga kasuklam-suklam sa kanyang paningin. Amen. Kaya kung kasuklam-suklam na nga sa ating ginagawa pa rin natin, gaano po kaya kasuklam-suklam sa harapan ng ating Panginoon? Amen po. Ito po yung maliwanag sa ating harapan na misalignment. Amen. May mga bagay tayong nilalakaran at ginagawa na hindi kalooban ng Panginoon. Na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen po. At maaari ngayon, ang iba sa atin ay at ease na, komportable na, si Lord naman ay nagpapatawad. Si Lord naman ay mahaba ang pangunawa na ako'y tao lang. Yan. Kaya nagkakaroon po, nasasamantala po natin yung justification na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Ano po ba pag sinabing misalignment? Sabi po sa dictionary, the incorrect arrangement or position of something in relation to
to something else. Ibig sabihin, may mali sa connection, may mali sa pagkakaayos. Meron pong dapat ayusin. Amen. Kahit ang gulong po ng sasakyan kapag misalignment, lalo na sa motor, kitang-kita ito habang tumatakbo, kitang-kita yung pagiging misalignment ng gulong. Kikewang-kewang yung gulong, hindi malaman kung saan talagang direction pupunta. Kaya mahalaga po ang pagsasaayos. Amen. Misalignment sa Tagalog po, parang gusto ko sa Tagalog yung salitang wala sa ayos. Yan. Katulad po ng ating buhay ngayon, nasa ayos pa ba kapatid? Maayos pa ba sa paglakad natin sa ating Panginoon? Naka-align pa ba tayo sa kalooban ng Panginoon? O kung narinig yun na po ninyo yung salitang wala sa hulog. Ang mga karpentero po, mga gumagawa po ng bahay, ng mga building, kumukuha sila o gumagamit sila ng mahabang tali na may pampabigat sa dulo. Nilagyan nila ng tingga para kapag doon nila tinitingnan kung pantay ba yung kanilang pagkakalapat, pantay ba yung kanilang pagkakagawa. Yan. Ang tawag doon, gumagamit sila ng hulog. Ang tawag doon hulog. Hinulugan mo ba yan? Bakit tabingin? Yan. Madalas po nating naiuugnay ito at naririnig na iniuugnay nila sa asal o sa attitude ng tao. Ang salitang wala sa hulog. Kapag sinabing wala sa hulog, may misalignment. Meron pong dapat ayusin, meron pong dapat kumpunihin. Amen po. Sabi po nag-utos din po ang Panginoon kay Jeremias. Nagsalita ang Panginoon kay Jeremias sa chapter 11 verses 1 to 5. Yan. Patungkol po sa nais niyang iparating sa mga Israelites. Sa verse 1 po ang sabi niya, sinabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel kay Jeremias, pakinggan mong mabuti ang nakasulat sa kasunduang ito at sabihin mo sa mga taga-Huda at mga taga-Jerusalem, nasusumpain ko ang sino mang hindi sumusunod sa itinakda ng kasunduan ito. Ito ang kasunduan namin ng inyong mga magulang nang iligtas ko sila sa Ehipto, ang lupaing parang pugon na tunawan ng bakal. Sinabi kong pakinggan nila at sundin ang aking mga utos, at kung susunod sila'y magiging bayan ko at ako'y magiging Diyos nila. Sa gayon, tutuparin ko ang aking mga pangako sa kanilang mga magulang na ipamamana ko sa kanila ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay na tinatahanan nila ngayon. Ayan, amen po. Muli po nagpaalala ang Panginoon. Katulad po ng pagpapaalala ni Joshua doon sa key verse ng temang ito sa Joshua chapter 24 verse 14 to 24 na kinausap niya ang buong bayan ng Israel at ginunta nila ang kabutihan ng Panginoon habang sila ay papalabas. Amen. Habang sila ay lumabas ng Ehipto at patungo sa lupain na ipinangako ng Panginoon sa mga magulang, sa mga ninuno, kina Abraham, kina Jacob, na Isaac. Pinapaalala niya yung kasunduan. Amen. Pinapaalala niya ang lahat ng kanyang pangako sa atin, ang kanyang kabutihan. At pinapaalala din niya kung paano po tayo tumugon sa kanya, kung paano tayo naglingkod sa kanya, kung paano po natin siya minahal. Pag sinabi pong realignment, ibig sabihin maayos naman dati. Amen. Maayos dati na misalign, kumbaga sa tren na diskaril, na wala sa linya, na wala sa hulog. Ano po ba ang nagiging sanhi ng spiritual misalignment? Bakit nawawala po sa hulog ang ating buhay? Bakit nawawala po sa ayos ang ating paglilingkod o nawawala tayo sa kalooban ng Panginoon? Ano ba yung mga nagiging sanhi natin? Maraming nagiging sanhi, pero magbibigay po ako ng tatlong basic, tatlong pangunahin. Bakit tayo nagkakaroon ng spiritual misalignment? Una po is attitude. Yan. Una po si Ate Chona. Kilala niyo po ba si Ate Chona? Ito po yung sinasabing attitude na sinasabi po sa Jeremiah chapter 11 verse 8. Dito makikita po sa attitude na ito yung kawalan po ng disiplina. Amen. Lack of discipline. Ito ang maraming nakakalimutan po ng maraming Kristiyano. Lalo na po ngayon na walang halos nagpapaalala. Saan po ba nagpapaalala sa atin ngayon si Pastor? Sa online na lang, sa chat na lang.
Dahil wala po tayong face-to-face. Hindi na po natin nakikita ng mukhaan kung paano po magalit si pastor pag tayo pa ay pinagagalitan. Kapag meron po siyang gustong pagsabihin sa chat na lang po natin nababasa. Yan. Kaya, nasa sa atin po yun. Ano po ba ang ating pipiliin? Susunod ba tayo sa sinasabi ng ating mga lingkod? Susunod ba tayo sa sinasabi ng ating Panginoon? Paano po natin maririnig ang tinig ni Lord kung hindi po natin pakikinggan ang tinig ng ating mga lingkod na nagsasalita po sa atin? Yan, disobedience. Pag sinabi pong disobedience, andyan na po yung maraming negatibo sa ating mga ugali. Andyan si mentor na patuloy na nagpapaalala sa atin bago matulog si mentor pagkagising. Ano po, kumusta naman po, nasusunod po ba natin ang mga paalala ng mga lingkod ng Panginoon? Nasusunod po ba natin ang mga paalala nila, ang mga warning, ang mga babala? Amen. Maaring tayo ay busy ngayon sa maraming bagay. Pero, isin naman po natin ang mensahe ng mga taong nangangalaga po sa ating espiritual. Pinagkatiwala po tayo ng Diyos sa kanila. Amen. Sa tuwing tayo po ay makakarinig ng chat sa kanila, makakabasa makakatanggap ng message galing sa kanila, huwag naman po nating isin lang. Amen. Mag-response naman po tayo. O minsan ang nakakalungkot, hindi natin nasisin, hindi pa natin pinapansin yung mensahe na yun. Amen po. Yan, minsan nakakaranas tayo ng spiritual misalignment. Alam ko itong marami po sa atin ngayon ang may ganitong sitwasyon. Amen. Malayo na sa ginagawa niya sa kalooban ng Panginoon. Ang ginagawa niya sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga po doon sa verse 8, subalit hindi sila nakinig. Yan. Hindi sila nakinig. Ano ang kanilang susundin kung hindi po sila makikinig? Sa halip ay patuloy na nagmamatigas at nagpakasama ang bawat isa sa kanila. Inuutos kong sundin nila ang kasunduan, ngunit sila'y tumanggi. Kaya naman ipinadasap ko sa kanila ang lahat ng parusang sinasabi dito. Para yung contract paper. Amen. Parang kontrata na naandun yung kanilang kasunduan. Sa kasunduan na yun, nakapaloob ang mga pangako ng Diyos, nakapaloob ang mga alituntunin, at nakapaloob naman kung anong sasapitin nila kapag hindi nila sinunod yun. Amen. Kaya nagkakaroon po ng misalignment kasi dahil sa hindi tayo marunong makinig, hindi rin tayo marunong sumunod at wala pong sa pagkakulangan po ng disiplina ng isang tao. Amen. Pangalawa po, lack of wisdom. Yan. Sa Hosea chapter 4 verse 6, ang sabi po doon, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat tinakwil ninyo ang karunungan. Kinatakwil ko rin kayo bilang pari at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Kung titingnan po natin ang mga Israelita po noon sa panahon ng sila ay naglalakbay sa Ehipto, marami pong nalipol sa mga Israelita. Amen. Nalipol po sila hindi dahil sa init ng ilang or sa lamig ng disyerto. Marami po ang nalipol nun sa mga Israelita dahil sa katigasan ng kanilang ulo at dahil na rin po sa kamangmangan. Amen. Ang kamangmangan na yun, nakuha po nila dahil sa hindi nila pakikinig. Amen po. Tayo po ay magkakaroon ng karunungan kung patuloy po tayong makikinig. Sabi nga po sa Proverbs, di ba? Fear in the Lord is the beginning of wisdom. Kapag tayo ay makikinig sa Panginoon at susunod sa Kanya, ito po yung pasimula ng karunungan. Amen. Yung dalawang taong nagtayo ng bahay, yung isa sa buhanginan at yung isa ay sa batuhan. Yung nagtayo sa buhanginan, binansagan pong hangal. Amen. At yung isang nagtayo ng bahay sa batuhan, ang binansagang matalino. Pareho silang nagtayo ng bahay. Parehong tinamaan ng alon, pero yung isa nanatili yung bahay. Kaya makikita po natin dito na ang spiritual misalignment ay hindi natin pwedeng isisi sa mga pagsubok.
Hindi po natin pwedeng isisi ang spiritual misalignment sa pandemya. Kasi ang tagal na ng pandemic, magtatatlong taon na. Kaya magtatatlong taon ka na rin nanlalamig. Amen. Pinagpala ka ni Lord ng trabaho. Binigyan ka ng magandang trabaho. Pero pwede mo bang isi sa trabaho kung bakit misalign ang iyong spiritual ngayon? Kung bakit wala sa hulog? Hindi po natin pwedeng isisi sa ating kapatid. Kasi natisod ako Saka na ako, Pastor, saka na po ako dadalo kapag wala na si sister doon. Hindi po natin pwedeng hintayin na mawala ang ating kapatid para lang magbalik ka sa Panginoon, para lang iayos mo ulit ang iyong buhay espiritual. Amen? Kaya sabi dito, ano ba yung nagiging sanhi ng spiritual misalignment? Wala po yan sa sitwasyon. Ito po yung nasa ating attitude. At pangalawa po, ito po ay dahil po sa ating kamangmangan, lack of wisdom. Pangatlo po, yan, dahil po sa ating mga kasalanan. Amen. Sabi po sa verse 9 ng chapter 11 ng Jeremiah, muling sinabi ni Yahweh kay Jeremias, naghihimagsik-laban sa akin ang mga taga-Huda at Jerusalem. May mga pagrebelde pa na nangyari. At diba, minsan tayo ay nadadaan sa DA. Nadidisiplina po tayo ng mga lingkod ng Diyos dahil may ginawa tayong mali. Ito ba yung magiging dahilan ng spiritual misalignment? O kaya ka na disiplina kasi nga misalign ka na. Wala ka na sa hulog. Ginawa rin nila ang kasalanan ng kanilang mga magulang. Hindi nila sinunod ang aking utos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang Israel at ang Huda ay kapwa sumira sa kasunduan namin ng mga magulang. Alam niyo po, sa punto po ito ng Panginoon na sinasabi niya kay Jeremias, isa lang ang naging ugat kung bakit. Amen. Dahil sa hindi nila pagsunod at pagsira nila doon sa kasunduan, doon sa covenant, doon sa commitment nila na ginawa nila noon. Tayo pong lahat, nagbigay po tayo ng commitment sa Panginoon ng panahon, lalo na ng panahon ikaw ay puspos na puspos pa. Ng panahon na ikaw ay nakaayos pa. Ng panahon ikaw ay nasa hulog pa. Ayan, ano yung naging sanhi? Bakit nawala ka sa hulog? Ito po yung tatlong yun. Attitude, lack of wisdom, and kasalanan. Misalignment is not because of the trials and temptation in our life. Sometimes it is also because of our attitude, lack of wisdom, and sin. How do we face the trials and temptation that comes? Amen. Kung patuloy po natin isisisi sa mga pagsubok, sa kabiguan, sa mga kabiguan na pinagdaraanan mo, yung spiritual misalignment mo, mali po ang isisi yun sa kanila. Yun ay kung paano po natin harapin. Ito pong mga nararanasan natin ng mga pagsubok, mga tukso. Ito yung nakapagpapagising sa atin na nare-realize natin na kaya siguro po ito nararanasan dahil wala na ako sa align. Hindi na ako nakalinya sa kalooban ng Panginoon. Ito minsan yung wake-up call sa atin. Ito pa nga minsan yung dahilan na sa paglaki ng iyong pagsubok, siya namang paghigpit ng kapit mo sa Panginoon. Siya namang nagiging dahilan ng paglapit mo muli sa Panginoon. Amen po ba? Kaya wag po nating isisi sa sitwasyon kung bakit tayo namimisalign. Hindi po natin pwedeng sabihin na natisod po kasi ako, pastor. Magpapalipas po muna ako ng sama ng loob. Diba? Bakit ka natisod? Kasi nasa dilim ka pa. Flashlight ka. Mag-flashlight ka ng salita ng Diyos. Sin pulls everything out of alignment. Our spirit will not be tuned into God. We will be led by the carnal mind and the flesh. This, in turn, leads to more misalignment and that causes more pain in our lives. Amen. Alam natin na hindi tayo masaya habang ginagawa natin ang kasalanan. Amen. Lalo na kung sa nakaraan, nung tayo ay nasa ayos pa, nung tayo nakalain pa sa kalooban ng Panginoon, mainit na mainit tayo. Mahal na mahal natin si Lord noon.
Amen. Pero dahil sa na misalign na tayo, wala tayo sa kalooban, nag-i-enjoy ka na sa kasalanan na ginagawa mo ngayon. Alam mo sa sarili mo na hindi ka masaya, pero patuloy mo pa rin ginagawa. Yan po yung katulad ng binasa natin kanina sa sinasabi ni Pablo. Amen. Ayan, ito na, ang pangalawa po, ano naman po yung bunga ng spiritual misalignment? Ano naman po yung consequences? Sa verse 11 po ng Jeremiah chapter 11, ang sabi po doon ay, kaya binalaan ko sila na sila'y aking lilipulin. At wala isa mang makakaligtas at kapag sila'y humingi ng tulong sa akin, hindi ko sila pakikinggan. Dahil dito'y tatawag sa mga Diyos-Diyosa ng mga taga-Huda at Jerusalem at magdadala ng mga handog sa harapan ng mga ito. Subalit hindi sila maililigtas ng mga Diyos-Diyosang ito kapag dumating na ang oras ng paglilipol. Amen. Ito po yung nakakatakot. Ito po yung panganib na consequences na darating kapag patuloy po na tayong nanatili sa misalignment. Pag hindi po natin pinakumpuni ang ating puso, pag hindi po tayo nagpaayos sa ating Panginoon, napakapanganib po ng darating. Amen. Ano ba yung panganib na yon? You will be far away from God. Ayun lang naman po ang magiging bunga nun. Yung magiging cause. At alam po natin kapag tayo ay wala na sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi nga po sa verse 15, ang sabi ni Yahweh, ang mga taong inibig ko'y gumagawa ng kasamaan. May karapatan pa ba silang pumasok sa aking templo? Kaya nga po ang karamihan, kapag alam nilang hindi na maayos ang kanilang buhay espiritual, hindi na sila halos dumadalo. Amen. Sa kalaban nila ay maililigtas sila ng kanilang mga pangako at pagdadala ng mga hayop bilang handog na susunugin. Magagalak pa ba sila pagkatapos na yon? At kapag ang tao po ay malayo na sa Diyos, ano po ang unang-unang nawawala? Nawawala na po yung kagalakan. Amen. Kaya makikita po natin sa manifestation sa mukha ng taong wala na siya sa ayos. Makikita mo sa kanyang mukha yung katamlayan, yung kalungkutan. Kahit pa sabihin na makikita mo siya masaya habang ginagawa ang kasalanan, enjoy dito, enjoy doon. Pero makikita mo pa rin sa kanyang mukha at mababaka sa kanyang mata ang pagiging hungkag. Amen po. Ang tema po ito ngayong buwan ng January, ito po ay isang malaking paalala po sa atin. Noong nakaraang linggo po, narinig po natin sa ating bishop. Pag sinabing realignment, ibig sabihin, pagsasaayos muli. Amen. Ibig sabihin, maayos naman dati. Mainit ka dati, naglilingkod ka dati. Ayan. Pero nagkaroon po ng misalignment. Bakit nga ba nagkaroon? Kajowa lang na misalign na. Nagka-pandemic lang na misalign na. Kailangan mong baguhin ng ating sitwasyon, ng ating paglilingkod sa Panginoon. O nangyari yun dahil sa ninais din natin. Diba? Realigning, it is a renewing our commitment sa ating Panginoon. Ano ba ang sinisigaw mo noon nung panahong puspos ka pa? Diba lagi natin sinasabi, Lord, sa'yo lang ako maglilingkod. Lord, magiging kaluguran mo ang buhay ko. Kapatid, ngayon naging kaluguran ka pa ba ni Lord? It is a renewing our mind. It is a renewing our strength. Ito po yung panahon ng pagpapanibagong lakas, mga kapatid. It is the restoration of our joy of salvation. Hayaan po nating i-calibrate tayo ng Panginoon. Nalala ko po may isa pong kapatiran tayo sa Quezon na ang kanilang negosyo pagkabalik nila galing abroad, nagka-calibrate sila. Yan, meron silang calibration shop. At sabi ko, ano po ba yung ginagawa niyo sa sasakyan? Kasi madalas ko lang nakikita ng talyer,
And kapag may naplat na gulong doon, pinapagawa. Pero sa kanila nakalagay calibration. Sabi nila, ang ginagawa nila, yung puso ng sasakyan, yun yung kinakalibrate nila. Amen. Hayaan po nating i-calibrate ng Panginoon. Katulad nga po ng sinabi ng ating bishop ng linggo. Hayaan nating ipakalibrate natin sa Diyos ang ating puso. Amen. Hindi po natin kayang mag-realign mag-isa. Amen. Kailangan po natin ng Diyos at kailangan po natin ng mga taong patuloy na yung hindi sila tumitigil na magpaalala sa atin. Amen. Nakakalungkot lang po na may mga taong hindi nila inaamin na dapat may kumpunihin sa kanilang buhay. Amen. Hindi nila inaamin na dapat nilang mag-realign. Okay naman ako sis. Okay naman ako. Paano po magiging okay ang isang tao na halos ay ilang dekada nang hindi dumadalo? Amen. Makikita mo sa kanyang mukha, sa kanyang buhay na hindi siya okay. Pero hindi niya maamin na dapat may kumpunihin sa kanyang buhay. Wala naman akong ginagawang masama Wala naman akong inaapakang tao. Amen. Yun po ang mahirap ayusin. Yun po ang mahirap i-realign. Amen. Aminin po natin sa ating sarili na dapat meron po tayong dapat kumpunihin sa ating puso. Meron pong dapat i-calibrate ang Diyos sa ating puso. Amen po. At ngayong bagong taon na ito, ngayong bago na ulit ang taon, hayaan po natin na kumpunihin po tayo ng Panginoon. Amen. Hayaan po natin na ituwid ng Diyos ang ating lakad at lumagay po tayo at luminya po tayo sa kalooban po ng Panginoon. May mga warning. Meron pong mga panganib kapag hindi po natin inayos ang ating buhay espiritual. Meron po tayong danger zone na mararating kapag tayo po ay patuloy na tumatakbo na hindi po tayo nakalinya. Literal po, kahit po ang sasakyan ay tumatakbo ng hindi ayos, yan, mapanganib po yan. Kahit anong klaseng sasakyan kapag hindi nakalinya ang bawat piyesa, ang mga gulong, napakapanganib po yan. Bilang babala po ni Joshua sa mga Israelita, kung dumating yung panahon na maghihiwalay, ito yung itong chapter na ito ng Joshua chapter 24. Ito po yung dramatic situation. Kasi nga, ang tagal nilang magkakasama sa ilang. Halos 4 na dekada silang magkakasama. At ngayon, ito na yung point na kung saan ay magkakanya-kanya na sila. Maghihiwalay-hiwalay na sila. May kanya-kanya na silang destination. At siguro bilang ama, at bilang leader nila na si Joshua, andun yung kanyang pag-aalala sa mga Israelita. Amen. Na hindi na magpatuloy yung buong bayan ng Israel. Kaya nagpaalala siya, pinagunita niya lahat ng kabutihan ng Panginoon, kung ano ang mga ginawa ang mga powerful works of God sa kanilang buhay. Maraming himala at tanda na ipinakita ang Diyos sa kanila, maraming biyaya silang nakita sa gitna ng kanilang katigasan ng ulo. At dumating yung point, sabi niya, kung hindi kayo maglilingkod kay Yahweh, kaninong Diyos kayo maglilingkod? Sa Diyos ba ng Mesopotamia? O Diyos ng Ehipto? O Diyos ng mga Amoryo na Diyos-Diyosan sa inyong titirhan? Amen. Maaring tinalikuran na natin yung mga Diyos-Diyosan natin noon nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Yung mga Diyos-Diyosan na ating tinatangkilik noong panahon na hindi pa natin nasusumpungan ang Panginoon. Pero may Diyos-Diyosan din pala doon sa pinaglipatan sa kanila ng Diyos. Amen. Parang Kristiyano lang na malis na siya doon sa dati niyang buhay. Tinalikuran niya ang kanyang mga Diyos-Diyosan at siya'y tumalima sa isang bagong pananampalataya na sumasamba siya sa buhay na Diyos. Sinasamba niya ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Pero may Diyos-Diyosan pa din na pwede niyang piliin. Amen. Ano ba yung mga priority mo ngayon? Nung nakilala mo na ang Panginoon, nung panahon na unang bugso ng iyong pananampalataya, kay Jesus lang nakapokus ang iyong atensyon, ang inyong paningin. Diba? At dumating yung panahon na sa katagalan ng iyong paglilingkod, hindi mo napapansin na may binuo ka na rin palang Diyos-Diyosan dyan sa buhay mo.
Amen. At yun ang nakapag-misalign ng spiritual na kalagayan. Nagbabala po si Josue. Sabi ni Joshua sa chapter 24 verse 20, kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapuputan niya kayo at parurusahan. Hindi niya panghihinayang lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Amen po. At maaaring itong warning na ito po ay warning din po sa atin. Ang dami na po nating kabutihang naranasan sa Diyos. Amen po ba? Sa kabila po ng lahat ng mga patotoo po nating binitiwan. Yan. Kaya po tayong parusahan ng ating Panginoon. Sabi niya kung yung mga tunay na sanga ay kayang putulin ng Diyos at igatong sa apoy, tayo pa kaya? Amen. Na inampun lang. Amen. Hindi po naubusang magbigay ang Panginoon ng pagkakataon, ng panibagong pagkakataon. Tulad po ng topic na ito sa buwang ito isang napakalaking paalala po sa atin. Hayaan po nating i-calibrate po tayo ng Panginoon. Amen po. Hayaan po natin na ang Diyos ang magsaayos po ng lahat. Nandyan po ang mga lingkod ng Diyos. Kung kailangan nyo po ng tulong, amen, andyan lang po sila. Huwag po tayo mahihiyang lumapit sa kanila. Amen. Huwag po tayo mahihiyang magpatulong sa kanila. Yan, tutulungan po nila tayong i-realign ang ating pong paglilingkod. Tutulungan po tayong i-realign ang ating buhay sa kalooban po ng Panginoon. Amen po. Tayo po ay manalangin. Amang banal, maraming salamat po, O Diyos, sa mensaheng ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa topic na ito, Panginoon. Itong buwan ng January, Panginoon. Marami po kaming dapat kumpunihin, Panginoon, sa aming puso. Marami po kaming dapat ayusin, Panginoon, sa aming paglilingkod, O Diyos. At Lord, salamat po sa isang napakagandang pagkakataon na iniaalok mo sa amin, Panginoon, na kami ay muli, Panginoon, na makapagpapanumbalik. Muli po kami, Panginoon, na makapagpapanibagong lakas, Panginoon, sa iyong piling. Marami pong salamat, O Diyos, sa pagkakataon ito. Sa mga kapatid ko na nanonood sa oras na ito, Panginoon, hipuin niyo po ang kanyang buhay, O Diyos. Nakikita niyo po, O Diyos, ang laman ng kanyang puso. Nakikita niyo po, O Diyos, ang kanyang paglilingkod, Panginoon. Nakikita niyo po, O Diyos, ang kanyang buhay espiritual, Panginoon. Hallelujah. Ama naman po ang kanyang pinagdaraanan sa oras na ito, Lord, katagpuin niyo po siya, Panginoon. Katagpuin niyo po ang kanyang bawat daing, ang bawat dalangin, Panginoon. Lalo na po, O Diyos, yung mga nakakaranas, Panginoon, ng hindi magandang pakiramdam. Yung may mga karamdaman, Panginoon. At lalo na po, O Diyos, yung mga kapatid namin, Panginoon, na halos nauubusan na ng pag-asa, Panginoon. Ama, sa oras na ito, O Diyos, yakapin niyo po kami, Panginoon. Yakapin niyo po sila, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Patuloy niyo po, O Diyos, dinggin ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po muli sa inyo, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.